Matapos pasinayaan kahapon, nagagamit na ngayon ang modernong command control center ng MMDA para i-monitor ang sitwasyon sa translasyon sa Maynila. May ulat on the spot si Lay Alves. Lay? Pia, nandito tayo ngayon sa bagong Command and Control Center ng MMDA na simula ngayong araw ay operational na. So mula rito kasama yung dating MMDA Metroways ay minomonitor ang sitwasyon sa Maynila kung saan ginaganap ngayon ang prosesyon ng Poong Nazareno. So makikita nyo dito sa screen ang sitwasyon sa labas ng Quiapo Church kung saan ang ilang deboto ay naghihintay na lamang na makabalik doon ang prosesyon. At mula rito nga sa ngayon, dahil nga sa bigat ng trapiko sa mga kalsada malapit sa ruta ng prosesyon, ginawa na raw nilang flashing ang traffic signals doon. Ibig sabihin nito, proceed with caution pero prioridad ang nasa main roads. 10 to 12 million daw ang bilang ng tao na inaasahan ng MMDA na dadalo sa pista ng Nazareno. Pinapayuhan naman yung mga di naman daw importante ang lakad sa Manila area na ipagpaliban na lamang ang pagpunta doon. Kahapon lamang pinasinayaan ni Pangulong Aquino itong bagong traffic signalization system and command control center ng MMDA. Mula rito ay namomonitor ang 25 pangunahing kalye sa Metro Manila, kabilang na ang Quiapo, Maynila, gamit ang mga fiber optic at high-definition CCTV camera na kayang mag-zoom in sa malalayong distansya. Sa ngayon, sa Phase 1 ng proyekto, maaari nang makontrol ang traffic signals sa 85 sa mahigit 400 intersection sa Metro Manila. Halimbawa, kung mabigat na ang build-up ng mga sasakyan sa isang intersection, pwede na nilang kontrolin ang traffic light para mag-switch sa green light para makausad na ang mga sasakyan. Sa ganitong paraan, di na kailangan pa ang physical presence ng mga MMDA traffic enforcers. Itinaon din itong unang araw ng operasyon ng bagong MMDA Command Center para mas ma-monitor ang sitwasyon sa prosesyon ng Poong Nazareno. So kung makikita ninyo dito sa monitor ay kayang mag-zoom in. Kuya, pwede pong pakita lang. So kayang mag-zoom in sa mga tao. Kaya sa ganitong paraan daw mas madaling makaka-aksyon yung MMDA kapag may emergency. Dahil bukod sa mga traffic enforcers, may mga road emergency units din na nakadeploy ngayon ang MMDA sa Maynila. So kasama po natin ngayon si Ms. Tina Velasco, ang spokesperson po ng MMDA. So Ms. Tina, kumusta po yung traffic situation po sa Maynila? Alright. Ang general situation natin sa Manila ay bukas na ang Rojas Boulevard, Rizal Park ngayon. So at saka bukas na rin yung General Luna at P. Burgos. So habang umaandar ang prosesyon, binubukas natin yung mga intersections. So ganun ka-reactive yung MMDA ngayon on the spot. Hindi tayo naghihintay ng camera na remote coverage. Our situation is basically in the area right now. So tapos pero ang pinakapuno ngayon sa traffic ay yung Nagdahan at saka Legarda. So, nagbo-move na yung ating parada sa area na yon. So, nagkakaroon tayo na masyadong, meron tayong build-up ngayon sa Nagdahan at saka sa Legarda. So, ang trabaho po ng MMDA ngayon, meron tayong satellite office sa Quiapo Church at lahat ng tao ay nakaspread all over the procession area hanggang sa huling punto ng linya na paglilinis po ng MMDA. Para pagtapos na yung prosesyon, sana talaga malinis na tayo. Makikita niyo yung Quirino Grandstand ngayon, wala nang tao, but over the weekend up to now, nakatutok ang MMDA din doon hanggang sa paglinis. Makikita natin sa camera na malinaw na, malinis na ang area. So, yun po yung intention ni Chairman Tolentino. Okay. Ma'am, so tama po ba na bukas pa natin inaasahang mabubuksan talaga sa trapiko yung vicinity around Quiapo Church? That's right. Based on past experience kasi, I think last year yata natapos tayo ng 11 p.m. But before that, parang past 2 a.m. I think ang pattern is we're preparing lang for the worst because ang sabi nga po sa news ay dumadami at dumadami ang ating mga devotees, estimating 12 million for this year. So we're preparing for that scenario na ang matatapos talaga hanggang bukas pa siguro na madaling araw. Pero normally, pag maganda po yung sistema, pag natatapos sa maaga, mabuti na rin po yun. But ang pag-open po ng ating mga streets comes from the development as we go on. Sa tulong ng inyong media na talagang namang monitor natin ang advisory ng public,
Then we opened the streets where were cleared already. So baka bukas pa tayo na maaga mano-normalize. But because ang trabaho natin ay babalik na po bukas, talagang ine-ensure po sana ng MMDA at saka ng City of Manila na ma-normalize yung mga streets na affected by the parade or the procession. Ma'am, linawin lang natin, ito pong bagong command center ng MMDA ay partially operational pa lamang. That's right. We are fully operational on the 85 intersections na bagong itinalaga na nilaunch po ng ating Pangulo, Mahal na Pangulo kahapon. At yung 85 intersections ay minomonitor na on-site ngayon sa area. Apo, No? apo. That's fully operational right now. We have a traffic engineering center that operates here now. But ang metro base natin, where we have 150 CCTV cameras plus the new 25 high-definition CCTV pan-tilt zoom cameras are going to be moving in the next couple of weeks. So ngayon, busy lang tayo. We cannot move together kasi may Quiapo event po tayo ngayon. Hindi po tayo talaga makapag-move ng office. It's very important for us to be on field today. So for the next couple of weeks, we will settle down in the new center already. So ito na po yung tinatawag ni Chairman na Metro-based version 2. Okay. Higher level, state-of-the-art technology, more intelligent data, real-time information. Okay. Okay, Ms. Tina Velasco, maraming salamat. Salamat po. Alright. So, Pia, no, pinapayuhan nga ng MMDA yung ating mga kababayan na planong pumunta sa Maynila na kung hindi naman masyadong importante yung lakad nila doon ay ipagpaliban na muna dahil nga sabi nga nila ay hanggang mamayang gabi inaasahan yung mabigat na daloy ng trapiko sa area. Pia? Maraming salamat, Lay Alves.